Okay, maayong gabi na itong tanan. Welcome sa atong midweek service. And nagpadayon ta mga igsoon sa pagtuon sa Biblical Prosperity, ika-101. Natong pagtuon sa Biblical Prosperity, sa di pa ta mo padayon, mag-ampo sa ta. Mga tagkaalam sa Ginoo. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this evening. Thank you for giving us another opportunity that we could study regarding biblical prosperity so that as we live in this world, Lord, serving you, we can enjoy the benefit of being blessed by you, O God, and not trying to run after the treasure of this world without anything or without something na kalabutan sa imong ministry. And I pray that you will use me, empower me, Lord, tonight sa pag-deliver sa imong message. And I pray that our hearts will be ready to receive your instruction. And for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Secret of Prosperity, a Biblical Perspective. Biblical nga perspective, igsoon ang atong isgutan. Sikreto sa prosperity. Now, sa kalibutan, daghan kayo mga secrets. No, daghan kang madunggan o makuha nimo dito sa kalibutan online, mo search ka, no? Nay kanang sa imong i-Google, mangayo ka unsa may mga secret to prosperity, daghan kayo. Mangutana ka sa AI, naay daghan mga pamaagi sa prosperity. But when we talk about biblical prosperity, lahi mga igsoon. Kakundili nato isubay sa pulong sa Ginoo, mao man iyang kabubuton. Kung dili nato isubay sa iyang perspective mga kaigsunan, mabulasot gyud ta didto sa kalibutan. Unya once nga makapture na kasayawa pinaagi sa treasure of this world, di nakakalihok. Maanog na naka nga imong buhian, mo give ka more effort and more time for it. Hantod nga malingaw na ka, hangtod na makalimot na ka nga naa di ay Great Commission. Ug mao na ato likayan mga kaigsunan, and that is why we need to learn the secret of prosperity sa biblical nga perspective. Number 1, nga atong isgutnan tonight is the principle of sowing. Giving is always sowing. Nananom ka, namugas ka mga kaigsunan. Now, prosperity comes when we give freely and generously, not holding back. Mangutana ta sa ato ang kaugalingon tonight. When it comes to giving, nato kita mag-self-check ta. Ana ba ka-open ang atong kasing-kasing sa giving? Or nag-hold back ta? Iyahay ta og check sa atong kasing-kasing mga kaigsunan. We miss the principle of sowing. Remember the Bible already states that sowing and reaping is true. Effective mga kaigsunan ang sowing and reaping. Epektibo naa sa pulong sa Ginoo. Now according to 2 Corinthians chapter 9 verse number 6, kita gyud gipapili ani mga igsoon. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Ingon si Apostle Paul, ako mong giingnan, but this I say, magdepende sa imong gitanom mga kaigsunan. So magdepende sa imong gipugas, mausay imong anihon. Kung sparingly ang imong pagtanom, sparingly sad ang imong maani. Kung bountifully ang imuhang pagtanom, bountifully sad ang imong maani. So, dapat atong hinumduman na naay prinsipyo sa sowing. So kung maingon ta mga kaigsuonan, dako unta kag kayutaan pero gamay raman imong gitanom. Unya, tungod kay dako kag yutan, mag-expect ka nga dako kag ani? Tungod kay dako kag yuta? Magdepende na sa imong gitanom, dili magdepende sa gidakon sa imong yuta. Well, kung gamay kag yuta, of course, di jud ka ka-decide nga
Mutanom kog daghan. Kay gamay ra magkagyuta. Pero para nimo abundant na to kay ngano man 100% nga portion sa imong lote na tanuman man nimo unya ni ani ka. For you it's a victory. Pero kaning dako kay ta og luna mga kaigsuonan unya ang atong gitanom pertirang gamaya. Nakuha na to ang opportunity sa giving para nato mga kaigsuonan lapad kaayo. Kung ato ning i-convert into kanang panang property, mga igsuon, ektarya ni oy, pila ka ektarya ni. Ang opportunity sa giving. Ang opportunity sa panalangin, sa pagpangalagad sa Ginoo, sa pagpangabig ug kalag. Unsa kalapad? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Lapad kaayo. So lapad kay atong tamnanan, but if you give little for that ministry, kay dili raman kwarta ang giving good. Hasta ang imong panahon sa paglakaw, ihatag man na nimo sa Ginoo. And that is why God is asking us to give us our life before we give anything else. Ang atong kinabuhi atong ihatag una. Kung sa may tumong sa Ginoo, ipaabangan ta, ipamaligya ta para makakwarta iyang buluhaton. Dili oy. Gamiton ta sa Ginoo para manlakaw ta aron iwali na to ang ebanghelyo didto. Unya unsa kalapad ang opportunity para ana mga kaigsuonan. Now if you give your time every day, muhatag kag oras ana, ginagmay lang mga igsuon. Syarog di ka makaani. Kung dili lang gyud ka muhunong og pananom, syarog di ka moani. Pero kung sparingly lang, sa mabilin lang sa oras, pastor, that is sparingly. Kung ang paghatag nimo sa panahon sa pagpangalagad sa Ginoo, kana bang ang nahabilin lang sa imong panahon? Nga, kay nagtrabaho ka, kay busy kayo ka, giuna to nimo. Kanang nahabilin nimo nga oras mga kaigsunan, let me ask you, kung sa battery pa, pila na lang nahabilin percentage? Di ba kalubaton na ka? And that is why, ang imong gihatag sa Ginoo nga portion sa imong kinabuhi, katunang weak na ka. Nya mayon deka biblical na pastor. Kay sa panahon nga weak ta, then ma-feel na to ang power sa Ginoo. Nya nganong nagluya maka pag-abot na sa field. Because you miss the part of giving it first to God, imong gipauna ang kalibutan og enjoy sa imuhang prime, no? Prime sa imuhang strength. Di na to mailan ng Ginoo, bisa paggamito na to ang pulong sa Ginoo nga panahon sa akong pagka-weak, diha ko mahimong strong. Nya pagka weak na ka niya, weak gyapon. Nganong na weak man to si Apostol Paul tungod sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Wala to tungod sa kalibutan no niya gibuhat mga kaigsunan. Sa iya to pagpangalagad sa Ginoo, na weak siya, gikapoy siya, tiguang na siya, nasakit ang iyang lawas mga kaigsunan. Infirmities ang giingon sa Bible. Unya, ningon ang Ginoo niya, remember my strength. My strength is made perfect in weakness. Pero gikan ka sa trabaho, gikan ka sa kalibutan, gikan ka sa pagbuhi sa imong kaugalingon, ug imong gikalimtan ang promise sa Ginoo that I will provide all your needs. Unya, pagkahuman gikapoy na ka, miyon ay ka, Lord, luya na kaiko, Lord, kapoy kaiko, pero your strength is made perfect in weakness. Uy, di mo ma-claim na mga igsuon. Nagpataka lang kag-apply sa pulong sa Ginoo. Imong gipagamit og ayo sa kalibutan ng imong lawas, unya pagkahuman mangayo kag kusog sa Ginoo, pangayo sa kusog didto. Unya sad to say nga ang kalibutan igo naman na mo gamit, di man na ka mao mo strengthen. Kung na magpilit na mga kaigsunan, asa man nato itanom. Asa man nato gibutang ang atong panahon. Ug unsa kadak-a nga portion sa atong kinabuhi ang atong gitanom. Sa atong finances, unsa man nga portion ang atong gibutang diha sa buluhaton sa Ginoo. Bisan na lang nakaabot ta sa gi-expect sa Ginoo nga atong iuli mga igsoon. The tithes. And after the tithes, then your offering. Because we can rob the Lord sa atong tithes and offering. Pwede na to siya tulison anang dapita mga kaigsuonan. So dapat ato yun ang hinumduman
nga mag-agad sa atong gitanom ang atong anihon. There is principle of sowing. In Luke chapter 6 verse number 38, wala klaro kayo ni mga kaigsunan sa Luke 6:38. Ingon sa Bible, give and it shall be given unto you. Nada yung balik, no? So sa rin muhatag ka, it shall be given unto you. Kung sa may giingon sa Bible, good measure, dili mangilan ang Ginoo. Dili siya mangila, di kanya lipaton. Ingon ang Bible, good measure. Kung unsay measurement nga imong gisugdan, diha magsugod ang Ginoo, then pressed down and shaken together and running over shall men give into your bosom. Aliman ka, di ka ilaron sa Ginoo. Nagsugod ka ingon ani, so diha magsugod ang Ginoo. That's a good measure. Di ka wakagilipat, di punan sa Ginoo mga kaigsuonan. Kinsa iyang gamiton? Men, waka kaila. Ang uban tingali nakaila ka, pero ang uban waka nakaila. Pero kung ako ning imaginon, piyong ko imaginon ako mga kaigsunan. Agoy sa network man niyo. Kung mo give la jud ko og time sa Ginoo. Kung mo give la jud ko sa time for the Great Commission. Kung mo give lang jud ko sa ako ang offering, sa ako ang sa akong love gift, sa offering nako sa Ginoo, sa akong mission, kung muhatag lang jud ko, puros man ang giving. Men shall give also into my bosom. Unsa mga klase nga giving, magsugod sa good measure, then pressed down and shaken together and running over. Di nakaganahan pero wa kay mahimo. Awas-awas mga kaigsunan. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. So may pasabot ana, kung unsa nga measurement ang imong gigamit, di ka ilaron sa Ginoo. Di ka ilaron sa Ginoo. Magsugod siya diha, then iyang punan sa makadaghan. Hantod nga moawas mga kaigsunan. Mo-overflow ang panalangin sa Ginoo para sa mga Kristohanon nga nituo sa principle of sowing. In Ecclesiastes chapter 11 verse number 1, tanawa diri ang tudlo sa Ginoo mga kaigsunan sa Old Testament. Ecclesiastes 11:1, the Bible says, "Cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days." Atong sabto na, cast nagrepresent na sa giving. Pasabot na pag nihatag kag cast, way panay. Labay ko na nimo gud. Unya wala naka-attach ang imo kasing-kasing, agoy pila naman to eh. Agoy mura kag na nag-uul ba? Pag cast gani nga klase nga giving, wala na. Lingaw kay ka mura kang nag-feed sa mga isda dito dagko kayo. Ano yung kay pagkabanaw na. Uy, tagay pata. Nya tagpila ang usa ka pan. Nalingaw man ka. Imong gi-cast without thinking nga mabalik pa to nimo. Kay cast man. Nakasabot ta mga igsoon? So ingon ana ang prinsipyo sa giving nga gitudlo sa Ginoo even in the book of Ecclesiastes, ang hatag diri is cast. Unsa may ihatag? Thy bread. Unsa may pasabot na ng bread? Your resources, your strength, your everything. Di ba mingon ta nga kanang luoy kay to akong anak nga ni panaw kay mao to among breadwinner. Oh, unsa may pasabot na ng bread? Maoy kinabuhi, lifeline. Mayroon ka kaning among negosyo, this is our bread and butter. Muna nag-represent mga igsoon, ang bread diri ga-represent sa atong panginabuhi, sa atong resources. Ingon ang Ginoo, ihatag, i-cast ang imong resources upon the waters. Unsa may pasabot anang waters. Ibutang didto mga kaigsunan sa usa ka butang nga murabag wa nagiklarong mobalik, uncertain. I-try ko no lamay dito sa tubig. Makaibaw ba kag asa to siya makuan nga nabi tay malumos, diha siya nalumos, asa siya makitaan. Layo na kayo. Anha gipalabay sa Ginoo ang imagine ba? Asa dapit gipalabay sa Ginoo? Kanang dili ka makaingon mga kana siya ako nagkuan na kana siya, di ka pahinumdumon sa Ginoo. Ikas na, sama sa naglambay ka sa imuhang bread ngadto sa water. Di na ka distinguish kung asa to napadung.
Mabito na sa mga giving nato, mga kaigsunan, give it through the church. Para di makaibaw ang imong gitagaan, para ang ilang lantawon ang Ginoo dili ikaw. Dili ta pwede magpasikat sa atong kinabuhi diri. Dapat ang musikat sa atong giving is Christ. Siya mo'y maila kay siya man iya man ni prinsipyo, mga kaigsunan. So, sa dihang mahitabo na siya, atong gikast ang atong bread ngadto sa water. Ang sunod dayon diha, for thou shalt find it after many days. So there might be a delay. Pag-ingon si Ginoo diri sa Luke 6:38, and it shall be given unto you into your bosom. Shall men give into your bosom? Ayaw ko na huna dayon nga sa dihang muhatag kasi mong offering, ugma, mubalik na dayon. Kita kay maningil mandentas Ginoo. Ang sulti diri sa Bible, mga kaigsunan, for thou shalt find it after many days. Kanang many days diha, it depends. It depends sa imong pagtuo, it depends sa genuity sa imuhang giving. It depends, mga igsoon, kung naka-learn na ba ka o wala, o nangupya na ka, or kanang feel lang nimo, imo rang gitry, mura kang nipus na sa luto, sa dihang wa nakadaog, wa na ka nisunod og pusta. Kaya gusto nimo, sa dihang mo pusta, kadaog dayon. Pangutan na ako ng mga nakadaog diha, kapilan na sila na pildi. Mabitaw na sila muhonong, kay ilang daog, wa pa na compensate ang ilang pildi. Gusto gyud nila mahit ang jackpot. Pareha ra sana, mga kaigsunan, di ba? Tamamusta, pero pareha ra sana ba? Sa imong paghatag sa imong offering, mura ka gipusta. Ingon na imong attitude. Nag-expect ka ba nga makadaog? Wala na, oy. Ang imong thinking dapat daog na daan. Nga naman, gituman na nimo ang pagcast sa imong bread ngadto sa waters. Mora na gimando sa Ginoo. Cast thy bread upon the waters. Unya, semicolon dayon. Ang sugo, kanira ang cast thy bread upon the waters. So kung imo ng sabton, ihatag, ilabay dito sa tubig, wa ka, uncertain ka, without thinking kung mabalik pa ba na nimo, ibutang dito. So wa na ka nagunahon ang mabalik. Pero ang promise sa Ginoo, thou shalt find it after many days. Ay, nung huwatag ka for sure, mubalik yun na, mga kaigsunan. So kung sakto lang yun ang atong kasing-kasing, sigurado, di magdugay, mga kaigsunan. Sowing generously brings abundant harvest. Ang moabot, abundant harvest. If we are going to sow generously. Pero kung atong pagtanom dangerously, kaya nga naman atong giipan ang tao, bantay ka, ako, sige bi ako hatag nimo, pag panahon na nga ako'y manginahanglan, basig mo talikod ka ha? Uy, that is giving dangerously. Unsa kahi iyang ipaningil? Parehas mga politicians, mga kaigsunan nga tabangan sa mga negosyante para naada ito'y bugti sa dihang makadaog na, delikado na nga hatag. Na may nagpahipi, mga kaigsunan nga kanang favor. Dili na prinsipyo sa Bible. Because the principle of giving in the Bible, give without thinking nga balikan ka og hatag. Mao na sa atong pagpanghatag, mga igsoon, kung manabang mangganita, ayaw yung expect nga i-worship ka like you are the God. Ayaw expect, mga kaigsunan, nga i-treat ka special kaysa uban. Kung buhaton na nila nimo, give all the glory to God. At least, na-experience nimo ang treatment nga nindot. Pero ayaw jud i-claim, mga kaigsunan, tanawa. Believe ka ni sila nako. That's claiming the glory. Ilabay yun na dayon ang glory nga dos Ginoo. Bahala nagmakatilaw ta, gialaw sa Ginoo nga balikan ta ang mga tawhana og kaayo diri sa atong kinabuhi. Dawaton na to ilang kaayo, alangan man nga ato silang balibanan. Pero ang instruction gyud nato, kung gusto mo pay back, do it to another person. Buhata na ngadto sa uban. And that is exactly what we are teaching you regarding sa atong resources, mga kaigsunan. Dili pwede nga ato ning suluhon, dili pwede nga ato ning kanang ato ra ni, kun dili i-share na to ug ato ipakatag ngadto sa uban. Alright? Unya naa diha pod ang ebanghelyo nga nakaapil nga ilabay ngadto
para daghan ang makatilaw sa kanindot sa Ebanghelyo. Nakuha na ito mga igsoon. Ikaduha, the heart of giving. Prosperity is not just about giving. Dili ni siya about giving lang ang prosperity. Involved ang kasing-kasing mga igsoon. But giving with joy and sincerity. So, ang giving mga kaigsunan, dili lang kay basta-basta na lang kamuhatag. Dapat gikan diri. Giving it with joy and sincerity. Kinasing-kasing. Kinasing-kasing. Kay talagsara kayo ta makakita mga igsoon og mga tao nga malipay makahatag. So, testingin mo ko galingon. Asa maka mas malipay? Tagaan? Umuhatag. Unsa man kadako ang praise the Lord nga mahitabo sa imuhang baba, no? Masulti nimo ang praise the Lord, sa diya makadawat ka o sa diya makahatag ka. Tubaganan ninyo silently. Kay naa diha makita kung naabag kay heart sa paghatag. Nga kung mas malipay ka nga makadawat ka, mag-expect ka nga naa kay madawat kaysa mag-expect ka nga naa kay mahatagan. Dako kay na siya og difference mga kaigsunan. So, giving, importante ang kasing-kasing. In 2 Corinthians chapter 9 verse number 7, tanawag kinsa man ang gigugma sa Ginoo nga klase nga mga hatag. According sa Bible mga igsoon, every man according as he purposed in his heart. Sa kasing-kasing. So let him give. Not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. This is the life of a cheerful giver, mga kaigsunan. Na ang Ginoo gatanaw dili sa imong gikuptan, nagtanaw ang Ginoo sa imong kasing-kasing kung unsay set up ana. Malipayon ba ka o magulanon ka? Usahay, samtang nagpadung pa lang ka, mura na ka og kuan ba? Guol na ka. Pugos. Grudgingly. Hatag lang taan ni kay ngano, ingno man tagtulisan. Grudgingly. Hatag daw kay dako magbaylanan sa kuryente. Necessity. Unsa ka hero? Just do your part faithfully. Just do what you need to do. Dili ka na pugos ka because of the situation. Dili ka na pugos ka tungod kay kanang kintahay, mura ka gipadungog-dungugan, mga kaigsunan. Wala, oy. Just do your giving correctly. Di kay mapugos ka, di kay kanang nagbagut-bot ang imong kasing-kasing. Kay nga naman, ang ulian ra sa Ginoo, ang mo take effect lang, mo take effect ang promise sa Ginoo nga, men shall give into your bosom, katong cheerful giver. For God loveth a cheerful giver. So susihan ang imong kasing-kasing. Ayaw pabutan ng bulpen, mga kaigsunan. May gisuwat sa bulpen. Dili, unsa may gi-purpose sa imong kasing-kasing? Tanawa, nibilib ka sa tithes, pero pag abot na, pag gunit na nimong bulpen, naglalis na mo. Dako man. Muungot man imong kamot. Yamin din ka sa, typo error na. Walay typo error, mga kaigsunan. Pag naana sa imong kasing-kasing, mao ginay mo gawas diha. That is the expression of your heart. Ang kanang imong pag-give, expression na sa imong kasing-kasing. Bisag sa imong pag-uli, that is your expression that you believe nga ang Ginoo mo'y tag-iya sa tanan. So, what is the purpose of your heart? Mao nay mulutaw sa imong tinuod nga paghatag. In Proverbs chapter 3 verse number 9 and 10. Klaro kayo diri. Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. The Bible says verse 9, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Magagikan sa kasing-kasing ang paghatag because it should honor God.
Niuli ka sa imong first fruit, na diha ang pinakadako nga test mga igsoon. Imong ang first fruit is the whole income of the month. So kung pilay ginadawat nimo sa sud sa usa ka buwan, imo nang iuli ngadto sa Ginoo kay first fruit kana. No, particularly kanang first month of the year. So kung pilay ni sud first sa imuhang panudlanan, so imo nang iuli sa Ginoo kay first fruit na. O pila man kabuk Kristohanon nga nag-praise the Lord ani. Meaning to say, pila man ka first fruit na honor ang Ginoo. Ha? Unya of all the increase pa jud. Unya dili ra baya kay kana kay ang sinugdanan, honor the Lord with thy substance. Kana wa man na substance. Na substance na ninyo? Kaya niungot man mo sa first fruit, ni diritso mo diha ba niya, niungot na dayon mo, what ni mo na substance? Naa diha ang imong tithes, dili pasabot nag first fruit ka, wala na'y tithes. Lahi man ang tithes, lahi ng first fruit. Di ba? Kipanalanginan ka sa Ginoo, ani nga substance, na'y tithes diha, na'y offering diha. Honor the Lord. Then, first fruit of all thine increase. Sa ato pa, dili lang kay sa January, na ay niabot nga opportunity, ani nga tunga sa tuig, naa na say first fruit diha, nga niabot nga opportunity, mga kaigsunan, gisugdan nimo sa wapan nitapos ang tuig, na ay first fruit diha. Give it to the Lord. Not only to give, but to honor God. Apil ang kasing-kasing, gipurpose gini mo ba? Nakakadiha nalipay ba? Ay, salamat, naanasag ko'y mapresent sa Ginoo. Naadiha imong kalipay? Mao na gitanaw sa Ginoo mga igsoon. Dili ang imong pagpasikat sa imong paghatag diri. Kundili ang tinuod nga naa diha gipurpose nimo sa imong kasing-kasing because maunay kamatuoran. So unsay may tabo, nakita sa Ginoo ang reality sa imong giving. Na honor nimo ang Ginoo sa imong giving. In verse number 10, nindot kayong buhaton sa Ginoo dayon, so shall thy barns be filled with plenty. Ambot lang, kasi di ganahan na ng plenty. Ha? Punon sa Ginoo ang imong barns with what? With plenty. And thy presses shall burst out with new wine. No, kung unsa man ang presses nimo, that is your resources, burst out na with new wine. So kung panalitan, lean and green, for example, new downlines, new people that will work, fresh. Na, kung unsa man ang imong negosyo, tagaan ka mga bag-o nga mga suki. O niya, nindot ra ba niya ang Ginoo muhatag og suki, kay di mo suki imong mga kuan? Di mo suki sa imuha, igabot sa panahon. Na, ilang sigihan ng kag-utang, o niya pagkauman, musuki dahil paninglon. Mo na yung pinakapait nga suki. Di ba no? Wala ni mga igsoon, di na may tabo sa tao nga nag-uli. Kay nga naman, punon man sa Ginoo ang imong barn. Now, kay mo natawag sa ning barn mga igsoon? Ha? Panudlanan man na. Kuan man na siya, kanang tigumanan sa mga abot ni mo ba? Punon sa Ginoo eh. Mo na nakanindot. What about in Proverbs 11:25? Ingos Bible, mga kaigsunan, the liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Unsa may pasabot na ng liberal? Sani, party? Ang pasabot aning liberal soul, mga kaigsunan, giver. Generous. No, the generous soul shall be made fat. Kanang fat diha, dili na kanang tambok, mga igsoon, kundili abundance. Na nindot ang iyahang panginabuhi. Abundant life. Unya, he that giveth
shall also receive. Mo na pasabot diha, he that watereth shall be watered also in himself. So ang tao nga ni-believe sa giving, di gyud mahadlok kay ngano man makadawat man sad siya. Ana kanindot, ang promise sa Ginoo, we give to people, we receive from God. Kinsa may ang gamiton, siya ba'y munaog diri? No, he will use men. Nga muhatag sa imuha. Muhatag sa imong favor, muhatag sa imuha og kanang bisag unsa nga tabang para mulambo ang imuhang resources. Ingon ana kanindot ang atong Ginoo mga igsoon nganong mutalikod man ta. Muna gingon diri, true abundance comes from being a channel of blessing, not a closed container. Numdumin ha? Tinuod nga abundance magikan sa pagka-giver. A channel of blessing. Dili ka ng closed container. Pag masud na sa imuhang mga kaigsunan, sirad anday nimo. Wala. No, ganina, nagpalit kong tubig. Ang akong gibayad, puro sinsiyo. 210, puro sinsiyo. Ikaw man na ni Ana ba, tricycle driver. Nagpasinsiyo, 100. Ingon na siya, wa mi coin. Wala dyan ko nagtingog. Wa mi coin. Na iyang gipasinsiyo dito sa tapad, katong murag karinderiya ba? Gitag 50 ang 100. Siya 50 lang, 50. Yan siya, wala lagi mi coin. Paana-ana pa siya. Kinig yung kiha. Na ako diha nga nagbayad og 210 sinsiyo tanan. Lagi tao ng nana mga igsoon. Not willing to help. Wa may makuha sa iya ha. So dapat wala taan nga klase nga kasing-kasing mga kaigsunan. Dapat naatay open heart to help as long as we can. Kay kung dili sa di pa nato, di pa ta capable na, as long as we are capable to do, let's help. Pero kung dili pa anang panahon na, di pa ta capable, then desire. Lord, tuguti God Lord nga usa ka adlaw mahimo kong capable to help sa ingon ani nga mga situation. Because masugot mo sa dili mga igsoon, there is a great joy sa usa ka Kristiyanon nga maka-lend ka og help ngadto sa mga labi na katong mga naagyod sa kawadon. Naagyod great joy kay ang Ginoo mo mubutang ana. Unya labi na nga wala kay bad intention sa imong gitabangan. Dapat makatunan na nato, don't be a closed container mga igsoon. Nga once masud na sa imuha, wala na. Amadugay hasta ka nakalimot na ka nga naa pa di ay. Namatay na lang ka, wala ka kaybaw, nada kay gitaguan anang suuka. Tayo pa, nagkasabot ha? No, sobra kalaog. Para di may bawaan ang akong account, di yun ako ibangko. Gibutara na sa balay tanan, hala, gipangana sa bungbong, nasunog bitaw da. Na-withdraw tanan. Ano yan, waman to insurance. Wato na insured. May payag gikatag sa mga bangko tanan, 1 million, 1 million, 1 million, insured tanan, iyang kwarta. Kaning mahadlok ta mahibawaan mga igsoon, bisag na mingon gyapon tagwa, okay lang wa, nga wa jud. Di ba? Unya mag-desire na kasi Ginoo, Lord, nauwa mo ko Lord, ay wa man ko ka, kuan ay wa man ko ka tabang. Naaman lang tayo ni duol. Pero tinuod gyud nga wa ba? Makaampo jud kasi Ginoo, Lord. Hinaot pa next time di na ka mauwawan sa akong kinabuhi. Anak ba ko nimo. Unya nailhan ba ako nga Christian ko nya wa jud ko katabang. Di ba? Be an open container. Kay kung close po ka mga igsoon, ang imong effort ra imong mapaso diha because God cannot put something sa imong container. Di ba? Di man pwede mayon na Ginoo, oy, close container, ablihe kay akong punan. Dili oy. Ang Ginoo mo hatag siya sa open mga kaigsuonan. Alright? Now, giving cheerfully brings God's favor. Giving cheerfully brings God's favor. If you want God's favor, mga igsoon, not the favor of people, give cheerfully. Mana itong desire diri sa church,
nga moabot ang panahon nanay mga cheerful giver diri. Mga top notcher, dili mga snatcher. Mga top notcher sa giving, mga cheerful giver, giving God their best. No, nag-abot na og milyon ang inyong giving sa usa ka tuig. Cheerful giver ka. Og sa business pa, naanak ka sa millionaire circle. Di ba no? Millionaires Club. Mao na. Pero kuan man ni kanang simbahan man ni naapil na ka sa Cheerful Giver Club. Mao toy mga dagko kay mga project sa simbahan. Ang mga snatcher, group of mga snatcher lahisan mo. Kay nagpanahon na nga naay mga event. Ang kato mga cheerful giver, mao to'y number one good nga mo, kuan, muhatag cheerfully pa dyan. Kay nga naman, tuwa man dito gibubos, ginawa mga panalangin. For those katong mga snatcher, dapat mo tanaw ka, maka-learn ka. Ayog pasanginli mga kaigsunan nga, mga sip-sip, maguna sila. Mga sip-sip niya, ikaw. You are a closed container. Unya, mag-expect ka nga ang Ginoo mo panalangin o mo gamit nimo. Ayaw. So that is the secret of prosperity. A biblical perspective, mga igsoon. Walay laing pamaagi para magmalampuson ta financially aning kalibutana. And sa atong pagka-servant sa Ginoo sa iyahang Great Commission, kay nagkinahanglan po na sa paghatag nimo sa imong panahon. Og mao nay pinakanindot nga mahatag nato sa Ginoo, mga kaigsunan. Kay bisan kana nga buhat na ay nagatangag diha nga material wealth. Kana bang bring me fruit nga magpabilin. Di ba dunay promise ang Ginoo nga material wealth? Then sa atong pag-give, mga igsoon, sa material wealth, balikan na sa Ginoo another material wealth more than what we have given to God. Di yun nato mapildi ang Ginoo. So inaot pa nga ato ning makinasing-kasing mga igsoon sa pagkaton. Kay kung dili na nato by heart, kinahanglan man yun ang heart yun sa giving. And also learning the principle of sowing. Atong imaginon nga sa pag-give nato, muratag nananom. Nga usa ka adlaw moanita. Ang sa pag-give sad, give without thinking nga mabalik na sa imuha, mura ka labay ngadto sa tubig. Unya nag-keep ra ka sa promise sa Ginoo nga mobalik ra na. Balikan na unya tas Ginoo na. Ginoo imong gi-expect. Dili katong imong gilabay mao mabalik sa imo. Kun dili nagpaabot ka sa nisaad nimo nga mao ang Ginoo, mga kaigsunan, nga balikan ra ka usa ka adlaw. So ingon ana ang prinsipyo sa giving, mga igsoon, sa sekreto na para mahimot ang prosperity sa giving. So again, remember ang giving dili makapapobre sa Kristohanon. Kun dili mauni ang atong pamaagi, sekreto nga mahimot ang prosperous nga mga Kristohanon. So inaot pa nga ato ning hinumduman o ato ning ikinabuhi. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us an opportunity to learn again, Lord, another message regarding biblical prosperity. And I pray that you will bless each and everyone's heart tonight nga hinumduman yun ni namo, Lord. Ni mga bersikulo nga kanunay na namong gina-recite, kanunay na namong nakitaan, apan wala pa namo nakita ang mga resulta sa mga bersikulo nga among gibasa, Lord. Wala pa namo nakita sa kinabuhi sa tagsa-tagsa. So naagi problema, Lord, sa among kasing-kasing. Naay problema sa prinsipyo nga dapat namong kuptan aron sa paghatag namo next time, makuha na ginamo ang prinsipyo sa paghatag. Ug ang kasing-kasing dapat in tune diha nimo, Lord, nga makita gyud nimo nga we are doing it cheerfully. Salamat kayo, Lord, sa opportunity sa paghatag every time we come to church. Every time we meet together, naagyod apil jud ka, Lord, sa among pag-fellowship because there's always giving when Christians are together. And thank you so much for that opportunity.
And I pray, dear Lord, na sa aning invitation after the prayer, I pray, Lord, that you will bless your people to kneel down before you. I pray that you will allow them, O God, to fellowship with you heartily and willingly in the altar tonight. Thank you, Lord, and this is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Now, this is your time.